Sa kalagitnaan ng gabi, isang babae ang naglalakad sa isang tila bakanteng eskinita, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, pinagmamasdan siya ng isang lalaking may mga kamay na patalim at nagliliwanag na pulang mata. Biglang lumitaw ang lalaki sa kanyang likuran at walang awang pinatay siya gamit ang matatalim niyang sandata. Isang asul na globo ng liwanag ang lumabas mula sa katawan ng biktima at naglaho, naiwan ang kanyang kaluluwang hugis globo. Kinain ito ng lalaki, at siya'y nakatanggap ng dagdag na lakas. Bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isa pang babae at dahil sa paghahangad ng dagdag na kapangyarihan, hinabol niya ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa na rin niya itong katayin, ngunit naantala siya ni Soul Eater Evans na dinidilaan ang kanyang mga labi. Tumingala ang mamamatay tao, at nakita sina Maka Albarn at Soul na nakatayo sa itaas ng isang hagdanan. Sinamantala ng babaeng target ang pagkakataon at mabilis na tumakas. Nagkasundo sina Maka at Soul na ang kaluluwa ng lalaki ay isa ng ganap na Kishan, na ang ibig sabihin ay binalot na ito ng kadiliman. Iniutos ni Maka na ang kaluluwa ng mamamatay tao ay dapat linisin sa ngalan ni Death. Ipinaliwanag ni Soul na katulad ng masamang spirit, ito ay hindi tao pero nag-anyong tao, siya naman ay isang sandata na nag-anyong tao. Nagbago siya ng anyo bilang isang karit. Gamit ang karit, tinawag ni Maka ang lalaki bilang si Jack the Ripper, isang mass murderer, at sinabing narito sila para sa kanyang kaluluwa. Lumundag si Jack patungo kay Maka, sinusubukang sugatan siya, ngunit hinarang ito ni Maka gamit ang karit at nagsimula ang kanilang laban. Patuloy ang pag-atake ni Jack sa kanya, ngunit patuloy na sinasalag ito ni Maka, na nagiging sanhi ng di sinasadyang pagkatapyas ni Jack ng mga tipak ng bato mula sa mga pader at sahig. Nagawang tumalo ni Maka at tadyakan si Jack sa likod ng ulo, na naging dahilan upang siya'y mawala ng balanse sa itaas ng hagdan. Tumakbo si Maka patungo sa kanya, ngunit tumalon si Jack ng mataas sa hangin. Sumunod si Maka at tinagpa siya gamit ang kanyang weapon. Dahil dito ay nakuha ni na Maka at Soul ang kanilang ika-79 na kaluluwa. Dahan-daang bumaba ang kaluluwa sa lupa, kung saan sinunggaban ito ni Soul Eater, na nasa pagitan ng kanyang dalawang anyo. Pagkatapos ay kinain niya ito, na nangangahulugang sila ni Maka ay nakakolekta na ng 79 na Kishan at kailangan na lang ng kaluluwa ng isang witch, upang si Soul Eater ay maging isang ganap na karit para kay Death. Lumapit si Maka sa isang bintana upang makausap si Death. Sinulat ang numerong 4242564 sa bintana, at nakakonekta siya sa Death Room. Sa loob, kinausap sila ni Death sa pamamagitan ng isang salamin. Natuwa siyang marinig na nakakolekta na sila ng 79 na kaluluwa, at binati niya si Maka, sinabing siya ay nagiging isang mahusay na meister, tulad ng kanyang ina. Ang weapon ni Death, na si Death Karit, ay lumapit sa salamin at binalaan si Soul na layuan si Maka, ang kanyang anak. Kung hindi ay papatayin niya talaga ito. Itinanggi ni Soul ang ideya na gusto niyang makasama si Maka, at nilate pa ang dalaga dahil sa liit ng dibdib nito. Inilusot ni Spirit ang kanyang ulo sa salamin at sinimulang sigawan si Soul. Galit niyang tinanong si Soul kung sa tingin niya ba ay walang sex appeal si Maka at hinamon pa itong hipuan ito, bago lumingon kay Maka at malambing na sinabing Maka, mahal ka ni Papa. Hindi natinag si Maka at sinabing tigilan na niya, hindi na niya ito itinuturing na ama. Nagmukmak si Spirit sa likod ng silid at bumalik si Death sa pagpapaliwanag. Sinabi ni Death na ang susunod na pagsubok ni na Maka at Soul Eater ay ang kaluluwa ng witch. Pinayuhan ni Death si Maka na mag-ingat dahil maraming meister na ang nawala ng buhay sa pakikipaglaban sa mga witch. Umiyak si Death Karit habang yakap ang isang manika ni Maka, sinasabihan itong mag-ingat. Inatasan ni Death si Maka na gumawa ng isang mahusay na Death Karit na hindi matatalo ng ginawa ng kanyang ina. Bilang huling salita, sinabi niya sa dalawa na ang huling kaluluwa ay dapat mula sa isang witch, kung hindi ay babawiin lahat ng kaluluwang kanilang natipon. Pagkatapos ay isinara ni Death ang koneksyon. Patuloy na humagulgol si Spirit habang kinakausap ang manika ni Maka, na naging dahilan upang bigyan siya ni Death ng isang Shinigami chop. Sa loob ng isang bahay na hugis kalabasa, naliligo si Blair, habang sa labas ay sinasabi ni Maka kay Soul na dito nakatira ang witch na si Blair. Hindi pinansin ni Soul ang payo ni Maka at nagpas siyang sumugod at harapin si Blair. Tumalon siya sa bintana na handa ng kumilos, ngunit hindi inaasahang nadatna ng kanyang target na hubad at di sinasadyang bumulusok sa paliguan nito, na lamapat ang mukha niya sa ibabaw ng mga suso. Sinabi ni Soul na ang isang cool guy na tulad niya ay sanay nang makakita ng mga babaeng hubad, pero hindi naniniwala si Blair dahil sa pagdudugo ng kanyang ilong. Habang sinisimula ni Soul na sabihin kay Blair na narito siya para sa kanyang kaluluwa, tumalon si Maka sa bintana at tinadyakan siya. Itinuro ni Maka si Blair at binalaan siya na kukunin nila ang kanyang kaluluwa. Binaliwala ito ni Blair at tinanong si Soul kung ayos lang siya. Matapos ang isa pang pagdurugo ng ilong, hiniling ni Soul sa witch na hayaan siyang kainin ang kaluluwa nito at nagbago siya sa anyong karit.
Nagulat si Blair na sinabi niyang witch, ngunit humanga siya na naging karit ito. Ipinaliwanag ni Maka na kapag nakuha na nila ang kaluluwa ni Blair, gagawin niya itong isang death carit na mas malakas pa kaysa sa ginawa ng kanyang ina. Lumundag si Blair mula sa paliguan at agad na nagbihis. Nagpakawala si Blair ng atakeng Halloween cannon kay Maka na nagpatalsik sa kanya palabas ng bahay. Sa isang bar, si Death Carit ay nililibang ng dalawang babaeng nagngangalang Arisa at Risa. Gayunpaman, matapos nilang mabanggit ang kanyang anak na babae, bigla siyang umiyak. Ipinaliwanag ni Death Carit na dahil dito, dumadaan siya sa negosasyon para sa diborsyo sa kanyang asawa, at sinasabi ng kanyang anak na galit ito sa kanya. Tumakbo si Death Carit palabas ng gusali at nagtatakbo sa labas habang sumisigaw na mahal niya si Maka. Pagkatapos ay kalmado siyang bumalik sa gusali upang bayaran ang kanilang serbisyo, bago umalis muli na parang baliw. Kinabukasan, muling nagtungo sina Soul at Maka sa bahay ni Blair. Dismayado si Soul dahil hinayaan niyang akitin siya ni Blair. Kung hindi niya kakayanin ang ganoong antas ng sexiness, hindi siya magiging isang death carit, paalala ni Maka sa kanya. Hahampasin na sana ni Maka si Soul, matapos siyang tawaging flat-chested, ngunit hinila siya ni Soul upang magtago sila sa likod ng isang puno nang makita niyang papalapit si Blair. Nakita sila ni Blair at agad na hinawakan si Soul, idiniin ang mukha nito sa kanyang dibdib, na naging sanhi ng mabilis na pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Kinabukasan muli, naghanda sina Soul at Maka na harapin ulit si Blair. Sa pagkakataong ito, may plano si Maka na nakasulat sa isang piraso ng papel. Minaliit ni Soul ang ideya na gumamit ng isang piraso ng papel upang talunin siya. Tinanong ni Maka kung mayroon siyang mas magandang plano bago siya pinagalitan, at binigyan ng sunod-sunod na batok, pinaalalahanan siya na walang mangyayari kung hindi sila magtutulungan. Habang hawak ni Maka ang bagbog saradong na si Soul sa kwelyo ng kanyang jacket, lumitaw si Blair sa kanilang likuran at pinatalsik sila gamit ang isa pang Halloween cannon. Ang kanilang ikaapat na laban ay naganap sa isang kalsada sa lungsod. Nakaupo si Blair sa isang malaking lumilipad na kalabasa habang nagpapaputok ng mas maliliit na kalabasa patungo kay Maka. Sa kanyang anyong karit, pinuna ni Soul ang stratehiya ni Maka. Sinumbatan siya ni Maka na wala siyang ginawa kundi duguin ang ilong. Tinawag niyang walang kwenta ang mga lalaki at inakusahan si Soul na alam nitong nasa banyo si Blair nang tumalon siya sa bintana. Habang nagpapatuloy sa pagtatalo ang dalawa, inanyayahan ni Blair si Soul na sumapi sa kanya, nangangakong patatawarin siya sa bawat maliit na bagay na kanyang gagawin. Sumingit si Maka, sinabing siya ang partner ni Soul at dapat ay siya ang kausapin ni Blair. Dahil dito ay sinabi ni Blair, kukunin na lang niya si Soul pagkatapos niyang patayin si Maka. Sa galit, tumalon si Maka, nagpakawala ng isang napakalakas na paghampas gamit ang karit sa direksyon ni Blair, ngunit tinamaan lamang ang kalabasa na kanyang inuupuan. Lumitaw si Blair sa likuran ni Maka at pinatalsik siya gamit ang kanyang atakeng smashing pumpkin. Ang dulo ng sombrero ni Blair ay nagbagong anyo at naging si Swan, isang kamay na may mukha. Hinawakan ni Swan si Maka sa binti at inihagis siya ng mataas sa himpapawid. Gamit ang karit kumapit si Maka sa isang gusali at lumapag sa bubong. Sinubukang kausapin ni Maka si Soul, tinatanong kung ano ang susunod nilang gagawin, ngunit hindi ito tumutugon. Naalala ang paanyaya ni Blair na sumapi sa kanya, ngumiti si Soul. Sa death room pinapanood ni Death ang kanilang laban. Sinabi niya sa ama nito na nasa panganib ang kanyang anak. Nasaksihan nilang dalawa ang pagpapatalsik kay Maka mula sa bubong. Hahakbang na sana si Death Carit upang iligtas siya, ngunit iminungkahi ni Death na huwag. Madali nilang magagawang pumasok at iligtas siya, ngunit hindi nito malulutas ang problema at bilang ama ni Maka, dapat itong maintindihan ni Death Carit. Habang patuloy nilang pinapanood ang laban, nagkomento si Death na medyo kakaiba ang witch. Habang si Maka ay nakabitin sa gilid ng bubong gamit ang karit, tinanong niya si Soul kung bakit hindi siya sumasagot. Nagbago si Soul pabalik sa kanyang anyong tao at binitiwan siya, sinabing wala na siyang pakialam. Tumingala si Soul na may paghanga at ipinahayag na gusto niyang maging sandata ni Blair. Natuwa si Death Carit at sinimulang suportahan ang desisyong ito na nagresulta sa isa na namang Shinigami Chop. Sinimulang akusahan ni Maka si Blair na Gina Yume si Soul, ngunit itinanggi ito ni Soul, sinabing sino mang lalaki ay pipiliin ng isang mas matandang babae na may magandang katawan, kaysa sa isang flat-chested na babae, tulad ni Maka. Habang patuloy na sinusuportahan ni Death Carit ang kanilang paghihiwalay, isa pang suntok ang ibinigay ni Death sa kanyang ulo. Nakatayo na ngayon si Soul sa tabi ni Blair. Dahil sa sobrang pagkadismaya sinimulang isumpa ni Maka ang mga lalaki dahil sa palaging panloloko ng mga ito sa kanya kagaya ng kanyang ama. Dahil dito, naalala niya nang makita niya ang kanyang ama na lumalandi sa maraming mga babae noong siya ay mas bata pa. Ngunit nang makilala niya si Soul, naniwala siyang sa wakas ay nakakilala siya ng isang mapagkakatiwalaang lalaki.
Sa pagkadismaya, tinanong ni Maka si Sol na kung ang mga babae ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon nang hindi muna nag-iisip, ano naman ang dahilan ng mga lalaki para manloko. Sumagot si Sol na hindi niya masasagot yun dahil ang mga lalaki ay hindi nanloloko, habang binabago ang anyo ng kanyang braso bilang talam ng karit sa likod ni Blair. Bago pa makagawa ng anuman si Blair, hinawakan ni Maka ang karit at hinati si Blair sa dalawa. Sinunggaban ni Sol ang kaluluwa ni Blair na nasa anyong bola. Sinabi niya na hindi ang anyo ang mahalaga, kundi ang kaluluwa. Handa nang maging isang death carit, kinain niya ito, umaasa ng pagdagsa ng kapangyarihan, ngunit walang nangyari. Sakto namang may dumaan na pusa na may suot na sombrero ng witch na nakilala nilang si Blair. Inihayag ni Blair na isa siyang pusa. Ipinaliwanag ni Blair na hindi siya kailanman naging witch, kundi isang pusa lang na may pambihirang kapangyarihan. Ang pagiging witch niya ay isang ideya na sila lang ang nagsabi. Pinuri ni Death Carit ang kanyang pag-arte at nag-alok na maging catnap niya, na naging dahilan upang muli siyang hampasin ni Death. Ngayon, matapos kumain ng 99 na kaluluwa ng tao at isang kaluluwa ng pusa, at naalala ang sinabi ni Death kanina, napagtanto nila na kailangan nilang mag-umpisa ulit sa simula dahil ang mga nakolekta nila ay maglalaho. Habang humaharurot sila palayo sakay ng motorsiklo ni Sol, sinundan sila ni Blair na sakay ng isang lumulutang na kalabasa. Sumigaw si Maka pabalik sa kanya, tinatanong kung bakit siya buhay pa gayong kinuha na nila ang kanyang kaluluwa. Ipinaliwanag ni Blair na bilang isang pusa, mayroon siyang 9 na kaluluwa, at isa lang ang nakuha nila. Inanyayahan muli ni Blair si Sol na sumama sa kanya, ngunit sinigawan siya ni Maka na tigilan na ang pagsunod sa kanila, habang iniisip ni Sol sa sarili na nakakahiyang kumain siya ng kaluluwa ng isang pusa. Isang estudyante ang naglalakad papunta sa harap na pasukan at pumalakpak. Pagkatapos ay biglang tumalon si Black Star mula sa tore sa tuktok ng academy, at hinarap ang pumapalakpak na estudyante. Maya-maya pa ay nagtago si Black Star sa dilim, hawak si Tsubaki sa kanyang anyong chain carit para magspiya sa kanilang target. Ang gangster na si Al Capone, na pinamumunuan ang kanyang masasamang alagad sa isang piging ng mga kaluluwa ng tao. Si Capone, isang malaking tao na nakadamit na parang mafia leader, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Sinabi ni Tsubaki na may humigit kumulang 100 kalaban. Natuwa si Black Star at sinabi ni Tsubaki sa kanya na dapat kunin niya ang lahat ng itlog ng Kishen. Habang naghahanda si Black Star, ipinaalala niya ang 3 pangunahing patakaran ng assassin, ito ay ang magtago ng mabuti, hulaan ang galaw ng kalaban, at umatake ng hindi nakikita. Sinabi ni Black Star na oras na para umatake at lumundag mula sa kanyang pinagtataguan. Napatingin sa kanya ang masasamang tao sa labis na pagkagulat nang lumapag si Black Star sa gitna mismo ng kanilang pagkain at sumigaw ng malakas. Sinabi niya na siya si Black Star at dumating siya para patayin ang lahat gamit si Tsubaki bilang mikropono. Habang yabang si Black Star sa kanyang astig na pagpasok, bumalik si Tsubaki sa anyong tao, sabay pinapagalitan si Black Star, at sinabing hindi siya mikropono kundi isang armas. Habang abala sa pag-pose si Black Star, tinanong siya ni Tsubaki kung alam ba niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang assassinate. Samantala, natauhan ng grupo ng mafia at kinuha ang kanilang mga baril, pinaputukan ng dalawa. Habang sila ay batak na tumatakbo, nagsuggest si Black Star na umatras. Si Tsubaki ay labis na dismayado, pagkatapos ay nag-transform sa isang maliit na bilog na smoke bomb na ginamit ni Black Star upang sila ay makatakas. Labis na naguluhan si Al Capone ngunit muli siyang natuwa sa balita mula sa isa sa kanyang mga tauhan na nagsabing natagpuan na ng gang ang witch na kanilang hinahanap. Ngumisi si Capone at ipinaliwanag na sa pamamagitan ng kaluluwa ng witch, sila ay magiging makapangyarihan. Nang gabing yun, masayang sinabi ni Black Star na gumawa siya ng isang mahusay na stage performance, sinasabing siya talaga ay isang superstar. Sa likod niya, malungkot na sinabi ni Tsubaki na wala pa silang nakukuhang kahit isang itlog ng Kishen, idinagdag pa niya, na sa ganitong sitwasyon, magiging isa siyang Gishinanki. Sumagot si Black Star na ang kanyang biro ay hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, sinabi ni Black Star na ang isang superstar na tao, na tulad niya ay hindi isasantabi ang isang biro. Si Tsubaki, na nakikitang walang kwenta ang biro, ay sumang-ayon na lang na may ngiti, habang ang kanyang partner ay for the tawa sa joke niyang boring. Kinabukasan, sina Tsubaki at Black Star ay nasa mission board. Mainit ang ulo ni Black Star na hindi pa niya natapos ang mission kay Al Capone. Sumagot si Tsubaki na dahil maraming beses na silang nabigo, mas makabubuti kung pumili na lang sila ng mas madaling misyon. Biglang may tumawag sa kanila, at nakita nila sina Sol at Maka. Mabilis na nahulaan ni Sol na nabigo na naman ang dalawa, habang iginigiit ni Black Star na nag-perform lang siya kagabi. Sinabi ni Maka na ang nakalimutan lang nila sa misyon ay kunin ang mga itlog ng Kishen. Buong pusong sumang-ayon naman si Black Star. Tinanong ni Tsubaki sina Maka at Sol, pero nang maalala ay na-depress lang sila.
Pagkatapos, isang boses sa speaker ang humiling kina Tsubaki at Blackstar na pumunta sa death room. Nagtaka naman si Blackstar kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, naglakad sila patungo kay Shinigami na masayang bumati sa kanila. Nagkomento ito sa kanila na siguradong pumalpak na naman sila. Sinabi ni Blackstar kay Shinigami na huwag mag-alala at nangako na gagawin niyang death carrot si Tsubaki at inalok ang kanyang autograph bilang kapalit. Agad siyang nakatanggap ng Shinigami chop sa ulo. Sinabi ni Shinigami na bagamat may potensyal sila, pero tila pa easy-easy lang sila. Ipinaliwanag niya na natagpuan na ni Al Capone at ng kanyang grupo ang isang witch at kumikilos na sila. Sa narinig, biglang nagkamalay si Blackstar. Ipinaalam ni Shinigami na ang pangalan ng witch ay Angela at mayroon siyang malakas na bodyguard. Ngunit, kung makuha ni Al Capone ang kaluluwa ng isang witch, magiging napakasama ng sitwasyon. Naisip ni Blackstar na sa 79 na itlog ng Kishan mula sa gang ni Al Capone kasama ang kaluluwa ng witch, magagawa niyang death carrot si Tsubaki ng instant. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya kay Shinigami na huwag mag-alala at mabilis na tumakbo para sundan ang grupo ni Al Capone. Sinubukan ni Shinigami na sabihin sa kanila ang isa pang problema tungkol kay Angela, ngunit hindi na sila nakikinig. Sa labas, pinigilan ni Tsubaki si Blackstar at seryosong sinabi na matapos mabigo sa mga regular na misyon, imposibleng matalo nila ang isang witch. Habang nagtatalo ang dalawa, pinapanood sila ni Maka mula sa isang bintana. Sinabi ni Soul na kahit tanga si Blackstar, mayroon siyang matatag na espiritu at alam ni Tsubaki na hindi siya puro salita lang, ngumiti si Maka at sumang-ayon. Tumayo si Soul, sinasabing dapat na rin silang kumilos. Sa ibang rehiyon, narating ni Al Capone at ng kanyang gang ang isang kastilyo. Kinumpirma ni Al Capone na narito ang witch, gayunpaman, nakita niya ang isang taong nakaupo sa pasukan, si Mifune, ang bodyguard ni Angela. Kalmadong tinanong ni Mifune si Al Capone kung bakit siya naroon, at kung hindi maganda ang kanilang sagot, papatayin niya sila. Si Al Capone, na walang alam sa kapangyarihan ng lalaki, ay ngumisi at nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin siya. Samantala, si Blackstar na naglalakad mag-isa, ay naalala ang mga salita ni Tsubaki at nainis. Nagpasya siyang patunayan na magaling siya kay Tsubaki sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng patago. Umakyat siya sa bangin at nakita si Tsubaki na hubot-hubad habang naliligo sa bukal. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw siya. Si Tsubaki, na nairita sa kanyang malakas na boses, ay agad na nagbato ng isang shuriken sa kanyang noo. Kalaunan, habang naglalakbay, tinanong ni Tsubaki si Blackstar kung may plano ba siya. Sabik na idineklara ng Meister na magsisimula sila sa kanyang entrance scene. Gayunpaman, sinabi ni Blackstar kay Tsubaki na tiyak na gagawin niya itong death carrot. Ngumiti si Tsubaki sa kanya at sinabing alam niya. Ngunit pagdating nila sa kastilyo, natigilan sila. 12-dosenang itlog ng Kishan ang lumulutang habang nagkalat ang mga baril sa lupa. Habang nagtataka si Blackstar, umatake si Mifune mula sa itaas at umiwas ang dalawa. Nakita ni Blackstar ang sigarilyo ni Al Capone. Tinanong niya si Mifune kung siya ba ang pumatay sa lahat. Pero tinanong lamang sila ni Mifune kung pumunta sila doon para sa kapangyarihan ng witch. Nagtanong si Blackstar kung malakas si Mifune at nagdeklara ng laban. Nagpakilala si Mifune bilang bodyguard ni Angela. Nagpakilala rin si Blackstar, sinasabing siya ay isang tao na hihigit pa sa Diyos. Sinabi ni Mifune na ayaw niyang pumatay ng kupal at inutusan si Blackstar na umalis na lamang. Biglang nag-transform si Tsubaki sa Kusurigama. Sumagot si Mifune gamit ang kanyang estilo, Infinite One Sword Style pagkatapos ay naglabas ng 12-dosenang espada na tumusok sa lupa, na pumapalibot sa kanila. Iwinasiwas ni Mifune ang espadang hawak niya at nagbabala na kung hindi sila aatras, papatayin niya sila. Weapon strength has saved you. This is your... Binigyan siya ni Mifune ng isa pang pagkakataon na tumakas, sinasabing hindi siya matatahimik kung makapatay siya ng isang bata. Nagalit si Blackstar sa salitang bata, nakabaligtaran ng big, inutusan niya si Tsubaki na mag-transform sa isang higanteng shuriken at inihagis ito kay Mifune. Pinigilan ni Mifune ang Ninja Star sa pamamagitan ng pag-ipit nito gamit ang kanyang espada. Inutusan ni Blackstar si Tsubaki na maging smoke bomb. Narinig ni Mifune ang sigaw ni Blackstar sa itaas niya, handang umatake. Sinabi ni Tsubaki na sa pagsigaw niya, nasayang niya ang pagkakataon. Madaling hinampes ni Mifune ang tiyan ni Blackstar, tinawag siyang tanga. Idineklara niyang mayabang si Mifune. Humarap si Mifune at tinanong kung naging bastos ba siya sa partner niya. Sinabi niyang ang dahilan lang kung bakit nakatayo si Blackstar ay dahil kay Tsubaki, nagagawin siyang mas mahina. Matapang na nagsalita si Tsubaki, sinasabing mali si Mifune. Inamin niyang si Blackstar ay medyo tanga, ngunit kaya niyang makamit ang kanyang mga layunin. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Blackstar at tinanong si Mifune kung ano ang tunay niyang motibo.
Sinabi ni Blackstar na sinusubukan ni Mifune na magyabang sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mas mahina. Tumayo siya at umungol sa langit na hinding-hindi niya siya mapapatawad. Sinabi ni Blackstar kay Tsubaki na mag-transform sa isang ninjato. Muling lumitaw si Blackstar, hawak ang ninjato, sinasabing ito na ang totoong laban. Nagbabala si Mifune na hindi na niya gagamitin ang patag na bahagi. Habang umiikot, naalala ni Blackstar ang paraan ng assassin. Naguluhan si Mifune dahil hindi niya maramdaman ang presensya ni Blackstar. Nakaramdam siya ng mahinang presensya, ngunit nakita niyang si Tsubaki lang ito bilang dummy star. Ang totoong Blackstar ay tumakbo mula sa likuran at huli na nang lumingon si Mifune. Ginamit ni Blackstar ang finishing strike Blackstar Big Wave, tumilapon si Mifune. Sinabi ni Blackstar na iyon ang paraan ng assassin, at sinabing sinubukan ni Mifune na magpasikat ng higit pa sa kanya. Sumugod siya patungo kay Mifune, na nagpupumilit bumangon. Tinanong niya kung nasaan ang witch, hahampasin na sana niya si Mifune nang isang boses mula sa itaas ang pumihil sa kanya. Isang maliit na babae sa walas ang lumipad patungo sa kanila, nakikiusap na huwag nilang eyebully si Mifune. Pumagitna si Angela at desperadong sinabi na pinoprotektahan lang siya ni Mifune habang mahina pa ang kanyang mahika at umiiyak na humiling na tigilan na siya. Si Blackstar, na nagulat na si Angela ay isang bata, ay naantala ni Tsubaki, na nagsabing ito na ang perpektong pagkakataon na kunin ang mga itlog ng Kishan at ang kaluluwa ng witch. Pinukpok siya ni Angela, tinawag siyang tanga, at sinaksak pa ang ulo niya ng espada ni Mifune, na ikinainis ni Blackstar. Sinabi ni Mifune na ibibigay niya ang kanyang buhay, ngunit kung susubukan ni Blackstar na patayin si Angela, poprotektahan niya ito hanggang sa huling hininga. Bumalik si Tsubaki sa anyong tao at tinanong si Blackstar kung ano ang gagawin niya. Biglang tumalikod si Blackstar, sinasabing hindi siya ganoon kahanga-hanga bilang tagapag-alaga lamang ng isang bata. Naglakad siya palayo, kasunod si Tsubaki na may ngiti. Huminto si Blackstar at inulit ang mga salita ni Mifune na hindi siya matatahimik kung pumatay siya ng isang bata. Pinagmasdan sila ni Shinigami mula sa kanyang salamin. Sa huli, tumanggi si Blackstar na tanggapin ang mga itlog ng Kisha ni Capone, ibinigay ang lahat kay Shinigami. Tinanong ni Shinigami kung ayos lang ito, at sumagot si Blackstar ng oo, dahil hindi naman niya sila pinatay. Sinabi ni Shinigami na maaari sana nilang sinamantala ang sitwasyon, ngunit sumagot si Blackstar na ang ganoong taktika ay hindi bagay sa isang bigatin na tao. Gayunpaman, mabilis na bumalik si Blackstar sa dati niyang gawi, ginamit ang paraan ng assassin para makapasok sa paliguan ng mga babae sa Shibu Senador. Sumigaw siya nang makita ang mga hubad na babae, at si Tsubaki, na inis, ay muling nagbato ng ninja star sa kanyang ulo. Napabuntong hininga si Tsubaki, sinasabing mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Nagrereklamo si Kid sa maling pose ni Patty dahil hindi ito symmetrical. Sinubukan ni Death the Kid na barilin ang sikat na magnanakaw na si Lupin, na may dalang isang malaking sako ng mga kaluluwa, ngunit hindi tumama dahil hindi pa rin siya makamove on sa symmetry. Naging problema sa kanya ang maling pag-pose ng partner niyang si Patty Thompson at maging ang katotohanang hindi sila perpektong magkatulad ng kapatid nitong si Liz Thompson sa height, buhok, damit, o kahit sa laki ng dibdib. Matapos niyang hipuin ang dibdib ni Liz at Patty para lang patunayan ang punto niya, nasuntok si Kid ni Liz. Habang tumatakas si Lupin, sinermonan ni Liz si Kid dahil sa kahibangan nito sa symmetry, gayong ang mga linya sa buhok ni Kid ay nasa kalahati lang naman. Biglang umiyak si Kid at kinamuhian ang sarili. Nagsisi naman si Liz sa pagsigaw niya at kasama si Patty, sinigurado sa Shinigami na okay lang siya. Agad namang bumalik ang kumpiyansa ni Kid na ikinainis naman ito ni Liz, at tinawagan ng kanyang ama para i-report ang insidente. Gumawa ng hand gesture si Kid at lumitaw ang imahe ng ama niyang si Death. Sinabi ni Death na si Kid ay isa ng ganap na Shinigami at hindi na kailangang magpakahirap pa para gumawa ng mga death carit. Pero iginiit ni Kid na gusto niyang kolektahin ang lahat ng masasamang kaluluwa para palakasin ang kanyang mga armas na mangangahulog ang doble ang dami ng kaluluwang kailangan niyang kolektahin. Gusto rin ni Kid na matapos ito sa lalong madaling panahon. Dahil dito, ibinalita ni Death kay Kid ang tungkol sa isang necromancer sa Egypt na gumagamit ng mga ligaw na kaluluwa para gawing mummies gamit ang magic. Agad na umalis si Kid sakay ng kanyang lumilipad na skateboard na si Beelzebub. Sa DWMA, nagkasalubong ang grupo ni Maka at Blackstar. Nakatayo sila sa harap ng mission board at pinag-uusapan kung sino ang kumuha ng malaking misyon. Tumakbo sina Soul at Blackstar para alamin ang sagot. Dumating si Kid sa Pyramid Anubis kasama ang kanyang mga partner. Gustong mag-inat ni Liz habang si Kid ay nagrereklamo sa maalikabok na paligid. Si Patty naman ay tuwang-tuwang pumasok. Humanga si Kid sa pagiging symmetrical ng arkitektura ng Ehipto, pero nagdulot ito ng isang tanong na gumugulo sa isip niya.
Naisip ni Kid yung painting sa kanyang sala at nagtatanong sa sarili kung bahagya itong nakakiling sa kanan. Nainis si Liz sa pag-overthink ni Kid kaya hinila niya ito papasok sa pyramid. Dahil sa pagkainis, hindi napansin ni Liz at nabangga niya ang mga mummies na misyon nilang patayin. Habang si Patty ay tinitig ng cute ang mga mummies, dinilaan ng isa si Liz at sinimulang sunggaban ang magkapatid. Sumigaw si Liz na humanda si Kid lumaban. Pero nang wala siyang narinig, lumingon siya at nakita ang isang magalang na note mula kay Kid. Nakasulat dito na na-distract siya masyado sa painting sa sala nila, kaya kailangan niyang umuwi para ayusin ito. Kahit nabigla, sinabihan ni Liz si Patty na mag-transform, at sinimulan na niyang barilin ang mga mummies para kolektahin ang kanilang mga kaluluwa. Sa ibang lugar sa pyramid, ginawa ng witch necromancer na si Samantha ang kanyang ritual para buhayin muli ang pharaoh ng Ehipto. Pero pagkabuhay nito, kinain ng pharaoh si Samantha bilang paghihiganti. Samantala, patuloy na naghahanap ng sagot sina Black Star at Soul habang si Kid naman ay naghahandang bumalik sa pyramid matapos niyang ayusin ang painting. Nakolekta na nina Liz at Patty ang mga kaluluwa ng mummies. Sinigurado nilang pantay ang hati nito para sa kapakanan ng pagiging symmetrical ni Kid. Maya-maya, may narinig silang ingay mula sa kaloob-looban ng pyramid. Pumasok sila sa kwarto ng pharaoh at agad silang nahuli ng mga gumagalaw na benda nito. Habang naghahanap pa rin sa academy, pinigilan sina Soul at Black Star ng guro nilang si Sid Barrett na nagtanong kung bakit wala sila sa klase. Nang maipaliwanag nila kung sino ang hinahanap nila, sinabi ni Sid na ang anak ni Death si Kid ang gumagawa ng misyon laban sa pharaoh. Nang makumpirma ni Kid na symmetrical na ang painting sa bahay nila, lumipad siya pabalik sa pyramid. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang cute na bola na may mukha ng hayop. Pero ang paghanga niya ay naging inis nang makitang magkaiba ang bilang ng pilikmata sa magkabilang mata nito. Dahil dito, tinapon niya ang bola palayo pagkatapos ay nahanap na rin ni Kid ang magkapatid. Tinawag siya ni Liz na may hibla ng buhok sa bibig na tila ng aakit. Nakita ni Kid ang magkapatid na nakagapos sa mga benda ng pharaoh sa paraang provocative, habang unti-unti silang hinuhubaran nito. Nahiya si Kid at tumalikod para umalis. Pero nang sumigaw si Liz sa inis, napansin ni Kid ang mga benda na papalapit sa kanya. Umiwas siya at nang malaman na hindi makawala ang magkapatid para mag-transform, pinutol niya ang mga gapos gamit ang skateboard niyang si Beelzebub. Nang mag-transform na ang Thompson bilang mga demon pistol, sinimula ni Kid ang laban. Pero natalo si Kid dahil napansin niya ang kabaong ng pharaoh ay perpektong symmetrical. At dahil sa pagkamangha niya sa perfection nito, naparalisa si Kid at muntik nang mamatay. Lumabas ang pharaoh mula sa kabaong para personal siyang tapusin. Galit na galit si Death the Kid nang makita ang totoong anyo ng pharaoh dahil ito ay hindi symmetrical. Bigla siyang nag-alab sa galit at mabilis na pinulbos ang pharaoh habang sumisigaw sa pagkadismaya. Pagkatapos, habang naglalakad silang tatlo sa buhanginan, sinabi ni Liz na hindi pantay ang bilang ng kaluluwa nila, may isang sobrang kaluluwa si Liz kaysa kay Patty. Sinabi ni Kid na kailangan nila ng bagong misyon. Ngunit habang nagpapalam sila sa Pyramid Anubis, bigla itong gumuho. Tumawa lang si Patty, pero sinigurado ni Liz kay Kid na lahat naman ay nakakasira ng pyramid paminsan-minsan. Natuwa si Kid sa suporta ng magkapatid, pero agad ding bumalik ang inis niya nang mapansin ulit na hindi magkasinlaki ang dibdib nilang dalawa. Sa death room, pinanagutan ni Kid ang pagsira sa pyramid, kaya kinumpiska ang lahat ng kaluluwang nakuha niya. Sa mission board, nagngit-ngit sa galit sina Soul at Black Star nang makitang matagumpay na natapos ni Kid ang misyon. Tumalsik si Phantom Priest Rasputin sa bintana ng simbahan matapos tadyakan ni Maka, nagamit si Soul sa anyong karit. Agad na hinati ni Maka at Soul si Rasputin sa gitna at kinuha ang kanyang kaluluwa. Kinaumagahan, si Soul ay natutulog at nananaginip na kumakain, nang biglang dumating si Blair sa kanyang anyong tao, at dumagan sa kanya, ginising siya nito para makipaglaro. Sakto namang pumasok si Maka sa kwarto para sabihing handa na ang almusal. Nang makita ni Maka si Soul sa ganoong posisyon, na nakasubsob ang mukha sa dibdib ni Blair, nagalit siya. Sinipa niya si Soul palabas ng bintana ng kwarto dahil sa pagiging malibog daw nito. Nang araw na iyon, naghihintay sina Maka at Soul na magsimula ang klase. Sinubukan ni Soul na kausapin si Maka, pero abala ito sa pag-aaral ng libro. Nang asarin ni Soul si Maka na nerd, binanatan siya ni Maka. Pero pumayag na rin si Maka na pakinggan ang gustong sabihin ni Soul. Ito ay tungkol sa mga estudyante ng academy at sa isang bata sa kabilang bahay na binugbog ng husto. Para takutin si Maka, sinabi ni Soul na ang salarin daw ay isang zombie na may butas sa noo. Sa takot, hinampas ulit ni Maka si Soul gamit ang libro.
Bagamat natakot noong una, binaliwala ni Maka ang kwento dahil chismis lang daw ito. Biglang pumasok si Spirit Albarn sa classroom. Sinubukan niyang mag-iwan ng impresyon bilang isang seryosong guro para mapabilib si Maka, pero naasar lang ang anak niya. Ipinaliwanag ni Spirit na pansamantalang guro lang siya para palitan ng dati nilang instructor, na patay na. Naiinis sina Soul at Maka sa mga ginagawa ni Spirit hanggang sa sinabi niyang pinapatawag sila ni Shinigami. Habang naglalakad sina Maka at Soul sa ilalim ng mga pugutan na daanan papunta sa death room, nag-aabang si Black Star hawak si Tsubaki na nasaan yung armas para tambangan sila. Pero dahil sa kadaldalan ni Black Star, nalaman agad ni Maka at Soul kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Black Star at Tsubaki na pinatawag din sila ni Shinigami. Lumapit si Maka sa salamin ni Shinigami para kausapin ito. Ipinaliwanag ni Shinigami na gusto niyang kumuha ang mga estudyante ng isang remedial class na ikinadismaya nila. Ipinaalala ni Shinigami sa mga estudyante na ang tungkulin ng isang Meister ay mangolekta ng 79 na kaluluwa na lumihis sa tamang landas at isang kaluluwa ng witch para maging death carit ang kanilang demon weapon. Pinaalala ni Shinigami kina Maka at Black Star na hanggang ngayon ay pareho pa silang walang nakukolektang kaluluwa. Kinumpirma rin ni Shinigami ang chismis ni Soul, sinabing totoo ang zombie na nanggugulo sa mga estudyante, at ang zombie na iyon ay ang dati nilang guro, si Sid Barrett. At sila ang inuutusang dumakip dito. Habang excited si Black Star sa misyon, binalaan sila ni Shinigami na kapag pumalpak pa silang makuha ang kaluluwa ni Sid, mapapatalsik sila sa academy. Nang gabing iyon, dumating sina Maka at Black Star, kasama ang kanilang mga armas, sa lugar kung saan inilibing si Sid at kung saan daw ito nagmumulto. Hirap pa rin ang mga estudyante na paniwalaan ang balita. Sumisigaw si Soul na magpakita na si Sid para hindi sila ma-expel. Nag-aalala naman si Maka na masisira ang pagiging model student niya. Samantala si Black Star naman ay walang pakialam at gusto pang ang tumai sa puntod ni Sid. Si Tsubaki naman ay sinusubukang panatilihing nakafocus ang lahat. Biglang lumabas si Sid mula sa lupa, hinawakan si Maka sa bukong-bukong at banitin ng patiwarik. Nag-transform si Soul at pinutol ang pagkakahawak ni Sid kay Maka. Habang hawak na ni Maka at Black Star ang kanilang mga weapon, ipinagmalaki ni Sid ang mga benepisyo ng pagiging zombie. Lahat ng takot at guilty thoughts ay nawala na sa kanya. Pinaalala rin niya sa mga dati niyang estudyante na bilang mga 1-star Meister, wala silang pag-asang talunin ng isang 3-star Meister na tulad niya. Nagreklamo si Maka na gusto na niyang tapusin ang laban, umuwi, at mag-hot bath. Nagkataon namang naliligo si Blair habang kinukuskus ni Brushsan, pero naiinip siya. Wala siyang kasama at iniisip kung gaano nag-e-enjoy sina Maka at Soul sa eskwelahan. Pero ang katotohanan ay hindi nag-e-enjoy sina Maka at Soul. Napatunayan ni Sid na isa siyang mahusay na kalaban at binugbog niya si Black Star hanggang bumaon ito sa lupa. Sa galit, dinagdagan pa ni Black Star ang kanyang pag-atake at tinamaan si Sid ng malakas na sipa. Samantala, nanunood si Shinigami sa laban mula sa death room, kasama ang isa pang Meister at ang mga armas nito. Dahil dito, ibinaling ni Sid ang atensyon niya kay Maka, at inatake siya gamit ang sarili nitong lapida. Akala ni Sid ay nadaganan na niya si Maka, pero nagulat siya at pati si Death, nang makitang nakaiwas si Maka. Dahil sa pag-aalinlangan ni Sid, nasipa siya ni Maka sa mukha at bumagsak. Sinabihan ni Soul ang nag-aalinlangang si Maka na subukan ang Soul Resonance para gamitin ang bago nilang teknik, ang Witch Hunter. Pero, hindi pa perpekto ni Maka at Soul ang teknik. Nadulas si Maka sa lupa, kaya ang atake niya ay hindi tumama kay Sid, kundi muntik nang tumama kay Black Star. Sinisi ni Maka si Soul sa pagkakamali, at sinisi naman ni Soul si Maka. Habang distracted ang mga Meister, sumisid si Sid sa ilalim ng lupa, umiiwas sa mga atake hanggang sa makahanap siya ng tiyempo para umatake ng palihim. Dahil dito, ginamit ni Black Star ang Trap Star para palibutan ang paligid nila ni Maka ng mga kadena ni Tsubaki, para maramdaman kung nasaan si Sid. Paglabas ni Sid mula sa lupa, ipinulupot ni Black Star ang mga kadena kay Sid, pero aksidenteng nahuli rin sina Maka at Soul, na ikinagalit nila. Habang tuwang-tuwa si Shinigami sa laban na kanyang napanood, dumating si Death the Kid, kasama sina Liz at Patty. Nagtanong si Kid ng karagdagang impormasyon tungkol sa scientist na gumawa kay Sid bilang zombie. Nalaman ni Kid mula sa kanyang ama kung gaano kalakas ang scientist na ito bilang Meister, at ang panganib na naghihintay kina Maka at Black Star. Dinala ng mga estudyante si Sid sa Patchwork Lab. Dahil nalaman na nila mula kay Sid kung sino ang gumawa sa kanya na zombie para atakihin ang mga estudyante, dumating sina Maka at Black Star sa laboratorio ng scientist na ito.
Tinalian ni Tsubaki si Sid gamit ang mga kadena mula sa kanyang buhok. Handa na ang mga estudyante na harapin ang mastermind na nagbago kay Sid bilang isang zombie. Nakatayo sa labas ng laboratorio sina Maka, Soul, Black Star, at Tsubaki kasama ang bihag nilang si Zombie Sid. Bigla, may narinig silang papalapit mula sa loob. Habang naghahanda sila, sa pagdating ni Dr. Frankenstein, may lumabas na umaandar gamit ang office chair, pero bumagsak siya pagdating sa may pinto. Nakakahiyaman, tumayo siya at bumalik sa loob para ulitin ang entrance niya. At sa pangalawang beses, bumagsak ulit siya na pinagtaka ng lahat. Inamin ni Stein na siya ang gumawang zombie kay Sid. Isa raw siyang scientist at para sa kanya, ang buong mundo, pati sarili niya, ay isang eksperimento lang. Bigla niyang tiningnan at sinuri ang kaluluwa ni Maka at Soul, at sinabi ang mga ugali nila kahit hindi niya sila kilala. Sumingit si Black Star na gustong siya na naman ang bida. Sinugod niya si Stein pero madali lang siyang hinarang at tinamaan ng scientist. Narinig ni Stein si Tsubaki at sinuri rin ang kaluluwa nito. Napansin niyang sobrang pasensyosa ni Tsubaki para kayanin ang ugali ni Black Star na kupal. Habang si Tsubaki ang nagbabantay kay Sid, si Black Star at si Maka, gamit si Soul bilang sandata, ay patuloy na lumalaban kay Stein pero wala silang binatbat. Samantala, sa ibang lugar, si Spirit, tatay ni Maka, ay lumalandi kay Blair, na bago pa lang sa trabaho. Nang tanungin ni Blair kung kumusta na sila ni Maka, nalungkot si Spirit. Naalala niya ang nakaraan noong siya pa ang weapon ni Stein at ginagawa siyang tool sa eksperimento. Bumalik sa laban, nalaman ni Stein na anak pala ni Spirit si Maka. Sumugod siya, at kahit nasangga ni Maka, tumalsik pa rin ito dahil sa lakas. Habang dito ay nanonood si Death, Kid, Liz, at Patty sa isang salamin. Ipinaliwanag ni Death kung gaano kalakas ang soul wavelength ng isang Meister at weapon kapag magkasama, pero si Stein, kahit mag-isa, ay sobrang lakas pa rin. Nanghina ang kaluluwa ni Maka. Sumugod ulit siya pero tumalsik lang at si Soul ang grabeng nasaktan. Hinawakan ni Stein si Maka sa buhok, tinaas ang damit nito, at naghanda siyang hiwain ito sa tiyan. Pero sumugod si Black Star para iligtas si Maka gamit ang Black Star Big Wave sa likod ni Stein. Nabitawan si Maka, pero hindi nasaktan si Stein. Ginaya lang pala ni Stein ang soul wavelength ni Black Star para kanselahin ang atake. Pagkatapos, ginamitan ni Stein si Black Star ng sarili niyang atake na soul menace sa ulo, at mukhang napatay niya ito, at napasigaw si Tsubaki. Natakot ng husto si Maka, pagkatapos ay biglang gumana ang soul perception ni Maka, nakita niya kung gaano kalaki at kalakas ang kaluluwa ni Stein, at halos masiraan siya ng loob. Nagdesisyon si Kid na tumulong, umalis siya para pumunta doon. Pero habang nasa hallway, bigla siyang bumagsak dahil naisip niya kung natupi ba niya ng perpekto ang tissue sa banyo. Nainis si Liz, pero tuwang-tuwa si Patty. Hindi makagalaw si Maka sa takot. Niyugyug siya ni Soul at sinabihang lumaban, pero tinulak siya ni Maka. Sabi niya, kung nakikita lang ni Soul ang nakikita niya, susuko na rin siya. Dahil sa pag-encourage ni Soul, nagkalakas ng loob si Maka at ginamit ang Witch Hunter. Nasangga ito ni Stein at bumagsak si Maka. Nag-transform si Soul pabalik sa pagiging tao para harangan si Maka, at sinabi kay Stein na siya muna ang patayin bago si Maka. Lumapit si Stein kay Soul, at hinaplos lang ang ulo niya. Congrats, sabi ni Stein, pasado kayo. Naguluhan ang lahat, isa pala itong remedial lesson na sa madaling sabi, isa itong exam. Inutusan ni Death si Stein na labanan sila para subukan ang kanilang partnership, at kasabwat din dito si Sid. Nagalit si Soul, paano nila napatay si Black Star para lang sa lesson, pero nakita nilang ginagamot ni Tsubaki si Black Star, buhay pala ito, nasaktan lang ng grabe at hiyang-hiya sa pagkatalo. Sa sobrang stress, napaiyak na lang si Maka. Inalok sila ni Stein na sa laboratorio na niya sila matulog, pero tumanggi sila. Kinabukasan, binangungot si Maka, at si Black Star naman ay bad trip dahil natalo siya. Pagdating nila sa classroom, nagulat sila nang biglang pumasok ang isang lalaking may tornilyo sa ulo, nakasakay sa upuan na may gulong at bumagsak ulit sa pinto. Si Dr. Stein pala ang bago nilang homeroom teacher. Napasigaw si Maka na sana yung malibog na lang niyang tatay ang naging teacher nila. Dahil sa pagka-obsessive-compulsive ni Death the Kid, na late sila ni Liz at Patty Thompson ng 3 oras sa unang araw nila ng klase sa Death Weapon Meister Academy. Sinimulan naman ni Professor Frankenstein ang klase sa pamamagitan ng pag-dissect ng isang hayop. Nang magreklamo si Maka na madalas na niya itong ginagawa, sinabi ni Stein na espesyal yung subject niya ngayon na isang endangered species na ibon.
Siyempre, lalong nainis yung mga estudyante. Na-distract si Stein nang mapansin niyang wala sina Soul at Blackstar. Sinabi ni Maka, nagcutting na naman yung dalawa. Si Tsubaki naman, halatang bad trip, naaalala niya yung sinabi ni Blackstar na iiwan na siya nito para maging meister ni Soul. Nagbiro si Maka na bagay magpartner yung dalawa dahil pareho silang tanga, bigla siyang kinwilyuhan ni Tsubaki at sinigawan. Pinigilan sila ni Stein at nag-announce na may bago silang kaklase, ang anak mismo ni Death. Sa harap ng Death Weapon Meister Academy. Habang nagkaklase, nagcutting nga sina Blackstar at Soul para abangan si Kid. Dahil dito, hindi sila nakapasok sa isa pang dissection subject ni Stein. Nang sa wakas ay dumating si Kid, nagsimulang magsalita si Blackstar, pero sa kadaldalan niya ay aksidente niyang nabali yung isang pulang spike sa building ng eskwelahan. Dahil dito, nasira ang pagkapantay ng building. Nagalit si Kid dahil sa pagkasira ng symmetry, kaya nagsimula silang maglaban-laban sa harap ng eskwelahan, sina Kid, Liz, at Patty laban kina Blackstar at Soul. Narinig ng mga estudyante sa klase yung gulo at sinabi ito kay Stein. Ipinaliwanag ni Maka na kailangan ng guro para maging opisyal ang laban, kaya binitawan ni Stein yung ibon para maging referee, na ikinatuwa naman ng ibon. Dinala ni Stein sina Maka at Tsubaki para manood. Bilang special lesson, pinatingnan ni Stein kay Maka ang enerhiya ng kaluluwa ni Kid at ng magkapatid na Thompson. Nakita ni Maka na sobrang lakas at stable ng koneksyon ng grupo ni Kid, kahit na mahirap pagsabayin ang dalawang weapon. Naisip ni Maka na yung paghanga ni Liz at Patty kay Kid ang dahilan kung bakit sila gumagana. Dinagdag pa ni Stein na lumaki sa kalsada yung magkapatid at mas mahirap ang buhay nila bago makilala si Kid. Para naman kay Kid, nakakatulong yung pagiging relax ng magkapatid para pakalmahin ang pagkabaliw ni Kid. Dahil di makatama ang dalawa, sinubukan ni na Blackstar at Soul yung friendship combination nila para mag-sync ang plano. Tatalon si Soul, magiging karit, tapos sasaluhin ni Blackstar. Kaso di nasalo ni Blackstar si Soul, sa halip, tumama yung talim ni Soul sa gitna mismo ng ulo ni Blackstar. Sinubukan pa ni Blackstar na buhatin si Soul pero lalong pumalpak, nasaktan lang si Soul kasi pinilit ni Blackstar yung wavelength niya kahit di sila tugma. Bumalik sila sa pag-atake ng mag-isa. Nahuli ni Blackstar yung isang binti ni Kid gamit yung belt niya, kaya umatake si Soul na naka-weapon form, pero walang talab. Nakaiwas si Kid at bumaon yung talam ni Soul sa lupa. Dahil dito, kinaladkad yung mukha ni Blackstar diretso sa talim ni Soul. Dahil napuno na si Kid sa kalokohan, ginamit na niya yung death cannon na tumapos agad sa laban. Pagkatapos ng malinaw na pagkatalo, biglang dumura ng dugo si Kid at bumagsak. Ipinaliwanag ni Maka na yung huling atake pala ni Soul ay nakatabas sa isang bahagi ng bangs ni Kid. Dahil dito, nawala yung symmetry ng buhok niya. Nang bumagsak si Kid, nagdeklara sina Soul at Blackstar na sila ang panalo dahil si Kid yung bumagsak. Dumating si Death para sunduin si Kid, sinubukan ni Maka na gamitin ang kanyang soul perception para tingnan ang kaluluwa ni Death, pero wala siyang makita. Naisip niya na baka wala itong kaluluwa. Pagkatapos ay pinakita ang tanawin ng Death City, kung saan makikita na ang kaluluwa ni Death ay nakapalibot sa buong syudad, na parang isang force field.